Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Well, ngayong araw po, naglabas ang Korte Suprema ng tinatawag na bagong rules on extradition. Now, anong nakasaad dyan sa rules na yan? No? At ito ba ay po pwedeng gamitin sa kaso ni Tatay Digong? Well, unang-una, nais ko pong linawin na ang extradition po ay isang politikal na desisyon. Dahil unang-una, ito po ay sakop ng isang tratado at ito po ay po pwede lamang ma-apply kung meron talaga tayong extradition treaty doon sa bansa na humihingi sa pagkatao ng isang nasasakdal sa kanilang hukuman. So ito po, dahil ito ay treaty-based, ito po ay isang political na proseso at ito po ay sakop ng international law. In fact, may dalawang prinsipyo po na dapat masunod para maging epektibo ang isang tratado ng extradition. Na unang-una, yung tinatawag na double criminality, no? Na dapat yung krimen kung bakit nais i-extradite ang isang nasasakdal ay parehong pinarurusahan sa bansa na nagre-request na extradition at doon sa bansa na panggagalingan ng akusado. Pangalawa, hindi dapat sakop ang mga political crimes gaya ng krimen na hinaharap ko. Sinasabi nila ito daw ay non-bailable human trafficking, pero sa katotohanan, kung titignan mo, dahil wala naman talagang ebidensya yung human trafficking, politika talaga ang dahilan dyan. At pangatlo, dapat hindi rin siya ma-extradite dun sa isang bansa na merong death penalty or kung siya ay posibleng maging biktima ng torture dahil yan po ay nakasaad naman dun sa international treaty on yung torture. No? Now, dahil yan po isang bagay na governed by international law at dahil yan po ay nakasalalay kung meron ng tratado doon sa panig ng Pilipinas at bansa na nais makakuha ng pagkatao ng isang akusado, ito po ay pinapatupad ng ehekutibo. Now, dahil ito po ay pinapatupad ng ehekutibo, ang ehekutibo nung panahon na si Marcos ay merong legislative powers nung siya ay diktador at siya rin ang gumagawa ng batas, siya ang nag-issue ng PD 1069 na siyang batas na umiiral sa lahat ng extradition cases. At itong batas na ito ay nagbibigay kung ano yung proseso. Ang proseso ay, unang-una dapat meron nga tayong tratado. Pangalawa, ang request for extradition ay papadala sa DFA. Ang DFA in turn, kapag sa tingin niya may basihan, ipadadala sa DOJ. At ang DOJ ang mag-aaral kung sakop nga siya ng tratado sa panig ng Pilipinas at ng bansa na humihingi. Kung siya ay sakop, maghahain at maghahain pa rin ng petisyon sa hukuman. At hukuman ngayon na magdedesisyon kung dapat nga bang ma-extradite itong taong ito doon sa nagre-request na state. Ibig sabihin, bagamat ang Supreme Court ay gumawa ng quote-unquote new rules on extradition, yung batas na nagsasabi kung ano talaga ang proseso ay 1977 pa in effect. So ang kasagutan ko po, sakop po ng new rules yung nangyari kay Tatay Digong at yung posibleng gawin kay Senator Bato at saka kay Senator Go dahil yung batas naman po na nagsasabi na tanging hukuman lang ang pwedeng magdesisyon sa kaso ng extradition, bagamat ito ay ipapatupad ng ehekutibo bilang tagapagpatupad ng mga batas, ay nakasaad na sa isang 1977 na batas. Now, kung titignan niyo po, wala namang bago talaga dito sa new rules na linabas ng Supreme Court. Ganon din po ang proseso. Kinakailangan ang magsampa ng petisyon para sa extradition sa hukuman, sa Regional Trial Court. Pangalawa, kinakailangan yung hukuman magdedetermine na merong probable cause para dun sa krimen na nasasakdal ang isang tao na ninanais na ma-extradite. So ito po yung karagdagang obligasyon ng Estado. Kasi dati-rate, ang hukuman, titignan lamang kung extraditable nga ba ito at kung yung tao na pinapa-extradite ay siyang tao nga na hinihingi ng requesting state.
So pinahirapan po ang proseso ng extradition dahil kinakailangan meron pang probable cause na ipapakita ang Pilipinas para nga po ma-extradite ang isang tao. Pangatlo, kinakailangan bago siya ma-extradite, maging pinal yung desisyon ng RTC. So kinakailangan walang apila. Samantalang dito po sa batas na 1069, tahimik po ang provision kung po pwede siya kaagad ma-extradite matapos magdesisyon ng RTC or kung meron pang apila. So ngayon, malinaw na. So sa akin, bagamat hindi na bago yung siste na tanging hukuman lamang ang dapat magdedesisyon kung ang isang tao ay ma-extradite, binigyan pa ng additional garantiya ang tao na nais ma-extradite na unang-una ipakita na merong ang probable cause na siya ay lumabag ng kahit anong batas doon sa batas ng nagre-request na estado, at pangalawa, kinakailangan matapos muna yung full process of judicial review including appeal. So, wala na po yung mabilisang deportation or extradition ngayon. Talagang maski mag-decide ang RTC na siya ay extraditable, pwede pang mag-apila. At pangatlo, ito po wala pong ganitong provision sa PD 1069. Pwedeng humingi ng bail. Pwedeng magkaroon ng panandaliang kalayaan ang tao na subject to deportation na dati-rate wala pong ganyang karapatan. Huli ka agad, warrant of arrest, at saka wala kang bail kasi this is a case for extradition and therefore not covered by bail. Pero ngayon sabi ng Korte Suprema, abay, kung wala talagang probable cause, bakit mo hahayaang makulong? Samantalang yan naman ay isang tao na hindi pa talaga napapatunayan na pagkakasala. So ulitin ko po wala pong binago doon sa prinsipyo na tanging hukuman lamang ang dapat mag-order kung ang isang tao na nasa Pilipinas ay dapat ma-extradite upon request of a foreign jurisdiction. Now, ang komplikasyon po dito yung ICC. Yung ICC kasi hindi siya estado, hindi siya state. At dahil diyan, wala tayong extradition treaty sa ICC. Ang meron lang tayo nung tayo ay kasapi pa ng ICC ay yung Rome Statute na naging kabahagi. Pero tayo nga ay bumitiw na. Bumitiw tayo noong 2018 pa. Okay? Tayo ay nagdeposito ng Instrument of Withdrawal ng 2017 at ito ay naging epektibo ng 2018. So ibig sabihin, yung obligasyon natin na makipagtulungan sa hukuman ng ICC, pati yung Service of Warrant of Arrest, ay natapos na noong 2018. So kung sila ay pupunta at dudulog ngayon sa hukuman, let's say dahil sa warrant of arrest ni Bato o kaya Kibongo, hindi na kakatigan yan ng RTC dahil wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At dahil nga doon sa konsepto na tayo isang soberenyang bansa, yung ating obligasyon na makipagtulungan hanggang 2018 lamang. Dahil ang sabi naman talaga ng Rome Statute, yung katungkulan natin na makipagtulungan ay sa loob lamang ng 1 taon matapos ang ating deposit of instrument of ratification. So ibig sabihin ngayon, dito sa new rules din malinaw na malinaw po, at yan naman po ay nakasaad din sa ating sasaligang batas, no, na ang warrant of arrest na pwede lamang ipatupad dito sa ating bayan ay warrant of arrest na inisyu ng lokal na hukuman. Pag ito ay pursuant to an extradition case, hindi mo mapapatupad dito ang warrant of arrest ng isang hukuman na dayuhan, kasama na dyan ng ICC. Kinakailangan talaga magkaroon ng lokal na warrant of arrest para mahuli ang isang tao. So yung ginawa talaga nila kay Tatay Digong ay maling-mali. Unang-una, yung warrant of arrest ng ICC, hindi yan immediately executory sa Pilipinas. In fact, doon mismo sa Rome Statute, sa Article 59, nakasaad na dapat talaga idulog muna ang bagay sa lokal na hukuman na i-asserted na identity, sisiguraduhin na ang karapatan ng tao na nais padala sa dahig ay narespeto, at pinaka-importante, sisiguraduhin na mayroong jurisdiction ng ICC.
na hindi na nga nagawa ng lokal na hukuman dahil kung nagawa yan, sigurado po ako ang desisyon ay wala ng jurisdiction. So ngayon, ito po, ang ibig sabihin nito, talagang sakop pa rin si PRRD nito. Kaya nga, ang sinasabi ko, illegal ang nangyaring pagpapadala kita Tatay Digong sa dahig at ito nga po ay kriminal sa batas ng Pilipinas at sa batas ng buong daigdig. At naninindigan ako na dahil nga ang nangyari po ay kidnapping, bagamat ito ay taliwas sa desisyon ng Israel Supreme Court sa Eichmann, ako po'y naninindigan na ang kidnapping bilang pamamaraan para makuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang nasasakdal ay illegal at ito po'y dahilan para mawala ng jurisdiksyon ng hukuman na kung saan nakabinbin ang kaso ng taong kinidnap. Kaya nga po ako, hindi ako titinag sa aking paninindigan dahil kinidnap si Tatay Digong, dapat mawalan ng jurisdiction ng ICC, bukod pa dun sa argumento na wala na naman talagang jurisdiction ng ICC dahil nagsimula ang partisipasyon ng hukuman, doon nga po sa confirmation of preliminary investigation, sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw. Samantalang, ang sabi nga ng Rome Statute, ang pagbibitiw, epektibo lamang sa loob ng isang taon matapos ang instrument of withdrawal. So nung panahon na humingi sila ng preliminary investigation sa pangalawang taon, hindi na po pwede yan dahil hindi na nga po kasapi ang Pilipinas ng Rome Statute at hindi na tayo sakop ng jurisdiction ng ICC. To recap, wala pong bago doon sa new rules on extradition pagdating doon sa sino ang sakop na extradition. Yan po ay mga tao na hinihingi ng isang bansa kung saan meron tayong tratado na extradition at hindi po sakop ng kahit anong extradition request ang mga kaso na hindi subject to double criminality, political, yung lugar na kung saan siya ina-extradite ay po pwedeng magkaroon ng death penalty at yung lugar kung saan siya pinapadala ay po pwede siya maging biktima ng torture. Wala po yung bago. Hindi rin po bago na ang isang arrest warrant na inisyu na isang dayuhang hukuman, whether be it a foreign domestic court or ICC, hindi po pwedeng ipatupad sa Pilipinas nang hindi daraan sa prosesong lokal. Tanging warrant of arrest ng RTC issued as an extradition court ang po pwedeng mapatupad. Pangatlo, ngayon po, itong desisyon ng RTC, kinakailangan merong probable cause. Wala pong ganyang provision doon sa batas ng 1069 dahil proseso lang ang sinasabi ng batas na 1069. At isa pang bago, po pwedeng umapila pa ang nasasakdal, dahilan para hindi pa siya ma-extradite at ang pinaka-importante ngayong pagbabago ay po pwede na pong mag-bail. Hindi gaya dati na walang karapatan na magkaroon ng panandaliang pagkalayaan ang isang nasasakdal habang hindi po siya nagiging o nadidetermine to be a flight risk. Ergo, ang aking konklusyon, itong bagong rules po ay lalo pang pinangangalagaan ang karapatan ng tao na nais mapa-extradite ng isang dayuhang bansa. Dahil nga pinangangalagaan ang kanyang karapatan ng kalayaan by insisting on probable cause and by clarifying once and for all na tanging hukumon lang ang pwede magdesisyon sa kung pwede bang i-extradite ang isang tao na nasa Pilipinas. Ang mensahe ng Korte Suprema, Boying Remulla, mali ka nung sinabi mo na yung Article 59 Judicial Determination ay DOJ. Gaya ng lengguwahe ng Rome Statute na judicial organ ang dapat magdesisyon kung dapat bang ipadala sa dahig ang isang nasasakdal, ang dapat na nagdesisyon, hindi ikaw, hindi si Torre, hindi iyong kapatid, hindi si Bangag Jr., kung hindi ang Korting Pilipino. Marami siguro nang sabi, too late the hero. Hindi po. Kasi gaya na aking sinabi, wala naman pong bago dyan sa rules na yan kung hindi binigyan ng klarifikasyon ng hukuman na tanging hukuman lang ang pwede magpa-aresto at ang taong i-extradite ay dapat lang maaresto sa pamamagitan ng Pilipinong warrant of arrest. Pero yung katunayan na bagamat ang extradition ay isang political na bagay dahil yan po ay pinagkasunduan ng dalawang bansa
yung proseso ay dapat dumadaan pa rin sa hudikatura. Ang mensahe ng Korte Suprema, gaya ng sinabi ni retired Justice Adolf Ascuna, maling-mali po ang ginawa niyo kay Tatay Digong, dapat yan pinadaan sa hukumang Pilipino bago siya pinadala sa dahig, at dahil hindi po nagawa yung ganyang proseso, siya po'y nakidnap. Ang aking paninindigan, yan po ay sapat na dahilan para mawalan ng jurisdiction ng ICC, at ang aking legal basis po ay ang karapatang pantao, the right to due process ng lahat na nasasakdal, nasakop po ng Universal Declaration of Human Rights at ang European Convention on Human Rights. At pangalawa, ang decision po ng Ibrahim versus Minister, kung saan ang South Africa Constitutional Court sa isang kaso kung saan ang isang opisyal ng apartheid regime ay kinidnap sa karating na bansa ng South Africa, dinala sa South Africa para litisin, ang sabi ng Constitutional Court, dapat madismiss ang kasong yan dahil hindi po pwedeng iwasto ang pagkakamali na apartheid sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali, ang kidnapping. Malinaw po ang mensahe, dapat dahil kinidnap si Tatay Digong, mawalan ng jurisdiksyon ang ICC at ibalik na sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli po, ito inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.